Hi guys! Welcome to my channel. So today ang prepare kong lesson natin is problems involving circular function. So ito yung lesson under trigonometry which is diniscuss natin dun sa our previous video ko is all about finding the exact value of circular function. So ngayon, yung mga problems involving naman dun sa circular function. So proceed tayo dun sa mga yung unang prepare kong sample problem. Sample problem number 1, a ladder leans against a brick wall. The foot of the ladder is 8 feet from the wall. The ladder reaches a height of 21 feet on the wall. Find the angle which the ladder makes with the wall. So, yung sa kagaya ng mga unang ginagawa natin dito sa video ko sa pag-solve ng mga problems, ang unang yung dapat gawin is illustrate the given problem and label the parts. So, yun yung unang dapat niyong gawin. In solving a worded problem, lagi unahin nyo kapag ka-situational siya is ano ba yung itsura nung figure or ano ba yung itsura nung mathematical problem para bago kayo mag-solve. Most of the time kasi, doon nagkakamali yung mga students na nagsosolve ng worded problem kasi nagmamadali silang mag-solve at ang ending is nagiging mali yung answer. So, ang unang gagawin nyo lagi is illustrate the given problem and label the parts. So, based nyo sa problem, meron tayong ladder na naka-links sa wall wherein yung foot ng ladder from the wall, mula dun sa wall, hanggang dun sa dulo ng foot ng ladder is 8 feet at yung height niya is 21 feet. So, yun yan. So, for example, meron tayong wall at meron tayong ladder na naka-links dun sa wall. Sabi, yung mula daw dun sa wall hanggang dun sa foot ng ladder, that is 8 feet. At yung height ng wall na tinamaan ng ladder is 21 feet. Ayan. Kung mapapansin nyo, naka-form tayo ng triangle dyan, wherein itong side na to, yung horizontal side, which is 8 feet, at yung vertical side, which is 21 feet. Ngayon ang tinatanong, find the angle which the ladder makes with the wall. So, ano yung angle na na-form natin when a ladder leans against the wall? Ano yung na-form niyan? So, yan yung information sana. Illustrate na natin yung given problem and then na-label na natin yung parts. Proceed na kayo dun sa second step, which is identify the given facts in the problem. So, kailangan i-identify natin ano yung mga informations na meron tayo. So, first informations na meron tayo, let x be the distance from the foot of the ladder to the wall. So, kung mapapansin nyo kasi dun sa figure natin, yung distance mula dun sa wall hanggang dun sa foot ng ladder is a horizontal line. So, associate natin siya as x variable since horizontal line naman siya. And then, let y be the height of the height by which the ladder touches the wall. So, yung height naman, since yung height na na-form natin is a vertical line, so, ilet natin siya as y. And then, theta, the angle which the ladder makes with the wall. So, ang ilalam natin yung theta na na-form natin dito sa, ano yung theta na mapo-form natin dito sa pag-leans ng ladder. So, since meron na tayo, na-associate na natin isa-isa yung mga information, di-proceed na kayo dun sa third step, which is determine the given equation to be used, then solve. So, in solving, kailangan natin alamin kung ano yung equations to be used. So, since ang given natin dito ay dx variable, or kung dun sa titingnan natin yung triangle, the adjacent, kasi nandito yung theta natin, the adjacent and the opposite side. Wala tayong data para dun sa hypotenuse. So, since wala naman tayong data for the hypotenuse, titingnan nyo yung dun sa circular functions, alin dun sa anim ang merong presence ng adjacent sa opposite. So, dun na lang tayo sa pinakamalapit, i-reduce natin yung 6 dun sa 3 kasi yung 3 naman, 'di ba? Kasi yung
yung sine at cosine sa tangent na lang pagpilian natin kasi yung cosecant, secant, saka cotangent are the inverse functions of the first three na binanggit ko, which is the sine, cosine, and tangent. So, doon lang tayo focus. Alin doon sa tatlo ang pwedeng merong presence ng opposite saka adjacent? Yun lang pipilian natin kasi wala tayong data for the hypotenuse. Wherein, doon sa tatlo, ang pwede natin gamitin is the tangent theta, tama? Wherein tangent theta is the opposite over the adjacent, which is dy over dx, tama? Yun yung meron tayo. So, since alam na natin kung ano yung dapat gagamitin natin, may presence yan ng opposite sa adjacent. So, substitute natin yung given natin. Wherein, the opposite side is 21 over the adjacent side, which is 8. So, that is 2.625. So, sa calculator kasi, pagka kinumpit nyo, kung maraming decimal, at least 2 decimal tayo. Pero kung tatlo lang naman yung decimal or 4, dilagay nyo na lahat. So, kung mapapansin nyo kasi, 21 divided by 8, that is 2.625. Much better kasi na ginagamit natin lahat ng decimal kasi para at least exact yung answer natin. Pero kung hindi natin kayang magamit lahat kasi napakarami niya, so, ang gamitin natin at least 2 decimal. So, ngayon dito sa part natin, that is exactly 2.625. That is the, yung divisions lang from opposite over the adjacent. Pero kailangan natin malaman yung tangent theta. That is the tangent theta is equal to 2.625. Wherein the theta lang yung kailangan natin, not the tangent. So, anong gagawin natin dyan? So, using our calculator, pwede nating i-reverse yan. O kunin yung inverse niyan, that is the tangent or the arc tangent or inverse tangent. Ibabasa dyan arc tangent. Ang iba rin basa dyan is inverse tangent. Parehas lang naman yan. The inverse tangent of 2.625. Sa calculator, meron yung function na nandun, shift tangent lang. Kasi pag tangent ang clinic nyo, tangent lang lalabas doon. Kaya kailangan nyo i-click dun sa calculator, that is shift tangent, tapos 2.625. So, theta natin is equivalent sa 69.15 degrees. Since theta ang hinihingi natin. So, therefore, the angle, sabi ko nga sa inyo, hindi dapat nag-end tayo sa answer lang. Dapat meron tayong conclusion. Since ang hinihingi lang naman is find the angle which the ladder makes with the wall. So, therefore, the angle that the ladder makes with the wall is 69.15 degrees. So, yun yung first sample problem number natin. Sample problem natin. So, proceed tayo dun sa another sample problem. So, another sample problem na prepare ko dito sa video na to. A 5-foot man standing 30 feet from a lamppost casts a 15-foot shadow. What is the height of the lamppost? So, alam naman natin yung lamppost, di ba? Poste, meron tayong poste na 30 feet away from doon sa lamppost na yun, ay meron nakatayong tao na 5 feet yung taas niya, 5 foot yung taas niya. Tapos, since nakatayo siya doon, may magkakas na shadow. Yung shadow is 15 foot. Kasi hindi naman pwedeng eksakto kung gaano kalaki yung tao, ganun din kahaba yung shadow. Depende yun sa orientations nung ilaw. Pero, there are times talaga na mas mahaba yun or may times na mas maiksi yun. Depende dun sa pwesto ng tao. Ngayon, ang tinatanong naman dito is what is the height of the lamppost? So, first thing pa rin ang gagawin natin, kagaya ng sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, illustrate the given problem and label the parts. Kailangan alam natin yung parts and then kailangan natin illustrate yung problem. So, may lamppost, ayan nga, meron na prenobay dito na figure. Ayan, merong taong nakatayo dun sa sa tapat ng lamppost, which is 5 feet yung taas niya, o 5 foot yung taas niya. Na yung distance niya mula dyan hanggang dun sa lamppost is 30 feet. Tapos yung nag-cast na shadow is 15 feet. Ayan ha. So, titingnan natin ano nga ba yung magiging height nito.
So, next step natin, since nagawa na natin siyang i-illustrate at na-label na natin yung mga parts, identify the given facts in the problem. So, let theta, so yung theta na na-form dyan, the angle formed from the end of the shadow to the of the lamppost with respect to the ground. So, mula dito, since kung meron tayong makikita dyan na-form tayong triangle, mula dito, yung angle niyan. Next, x sub 1 natin, yung unang x natin, since dalawa yung makikita yung length dito. Mula dito hanggang dito, that is 15 feet. Mula dito hanggang dito, that is 30 feet. Tama? Ayan. So, x sub 1 be the length of the man shadow from which the adjacent to the angle theta. So, kung nandito yung angle theta natin, adjacent siya dyan. Next, x sub 2 natin the distance from the lamppost to the man. And then, x natin is the total distance from the lamppost to the end point of the shadow. So, mula dito hanggang doon sa dulo ng lamppost. So, ibig sabihin, sum nung x sub 1 sa x sub 2 yung x natin. And then, y sub 1 natin is the height of the man. And, das natin, y is the height of the lamppost. So, ito yung y natin. Ito yung y sub 1 natin, yung y natin, yung lamppost. Which is ang inaalam dito sa given problem is the height of the lamppost, wherein that is the y. So, yun. Ibig sabihin, ang kailangan muna nating alamin is ano yung angle theta. Once na alam na natin yung angle theta, at meron tayong given x, pwede natin kunin yung height nung lamppost. Tama? So, yun yung magiging process natin dyan. So, para makuha natin tong angle theta, di gagamitin natin yung small triangle, which is yung mula dun sa man hanggang dun sa shadow na na-form niya. So, yung small triangle muna para makuha natin. Wherein, meron tayong adjacent, saka meron tayong opposite side, tama? So, same lang din ang ginawa natin sa sample problem number 1. Ang gagamitin natin dyan is tangent theta. Wherein, that is y sub 1 over x sub 1. So, ito muna para makuha natin yung angle na na-form dito. Kasi wala tayong given angle. So, that is 15 over 5 over 15, di ba? Opposite over the adjacent. That is 0.33. So, tangent theta is equal to 0.33. Ang kailangan natin is the theta. So, inverse ulit niyan. Theta is equal to inverse tangent of 0.33. So, that is, theta natin is 18.4 degrees. Yan pa lang yung part nung degree. Kasi find the measure of degree. Yun pa lang ang kailangan na, yung nakukuha natin. Ang kailangan natin is the height of the lamppost. Since meron na tayong degree, may given degree tayo, at ang sum netong adjacent side ay 45 feet, tama? 30 feet plus 15 feet, that's 45 feet. Meron tayong adjacent side, ang kailangan natin ng opposite side. So, paano natin gagawin yan? Find the value of y. Paano natin makukuha itong lamppost? So, same rules pa rin, kasi 'di ba? Titingnan niyo lagi ano yung mga given na meron kayo. Since meron na tayong theta at meron kang adjacent side, ang kailangan mo yung opposite side. Present yung tatlong yon, same pa rin, present yun sa tangent theta pa rin, tama? Wherein, that is y over x. Wala nga lang tayong value for y, tama? Meron lang tayong value for x, which is 45 feet. At meron tayong value for theta, which is 18.4 degrees. Tama? Y ang kailangan natin. So, 45 nang gagawin natin dyan. Pwede natin i-multiply yan doon. Cross-multiply. Tama? So, that will become tangent 18.4 times 45 feet. So, express natin yung answer natin. Pwede yan sa calculator. Click nyo lang. Tangent 18.4 and times 45 feet. So, that is y natin is 14.97 feet. So, ang height ng lamppost is 14.97 feet. Doon tayo sa conclusions. Therefore, the height of the lamppost is 19.47 feet. Lagi tayo may conclusion. Hindi pwedeng end lang tayo dito. Ayan. So, that is the sample problem number 2. Dali lang, no? Kailangan analyze muna natin or illustrate natin. Doon talaga nag-uumpisa lahat eh. Sa most of the time, kapag nagsosolve ako ng mga problems, or nakaka-encounter ako ng mga problems, is ini-imagine ko muna siya.
ano yung itsura niya? Ano yung tinutukoy ng problem? Kasi once na alam mo kung ano yung tinutukoy ng mathematical problem, mayroon kang hint kung paano siya isolve. Magkakaroon ka ng hint para siya, paano siya isolve. So, proceed na tayo dun sa sample problem number 3. A cell tower has built-in 2 sections. So, kung nakakita na kayo ng cell tower, yun yung parang meron siyang satellite. Yan. Isang tower na meron siya. Nahahati daw siya sa dalawang section. From a point 100 feet from the base of the tower, so, merong dun sa tower, 100 feet, ang layo doon, meron dong baseline, which is the angle of elevation to the top of the tower section is 35 degrees. So, kung meron dalawang sections yan, yung unang section, 35 degrees, and the angle of elevation to the top of the upper section, yung pangalawang section, yung taas nun, ang na-form is 45 degrees. Find the height of the upper section of the tower. Ayan. Medyo magulo, no? Dalawa, ibig sabihin, meron kang dalawang given angle which is 45 and 35. And then, mula dun sa 100 feet. So, para hindi kayo mahirapan, illustrate nyo yun. Draw kayo ng cell tower na built-in in 2 sections. So, kung bago lang kayo dun sa word na cell tower, hindi naman siya state secret. Search nyo siya sa Google. Merong mga example dun sa images na ano yung itsura ng cell tower. Nahati yan sa dalawang sections. So, dito, ayan, nag-form na ako dito. Ito yung cell tower natin na meron dalawang sections. Ngayon, ang sinasabi nga daw dyan, yung lower section, ito yung lower section niya, nakapag-form yun ng angle na 35 degrees. 100 feet mula dun sa base, from a point, ito yung point, from the baseline of the tower, ito yung pinaka-base ng tower, papunta dun, that is 100 feet, meron tayong na form 35 degrees papunta dun sa taas nung lower section ng tower. At kapag tumingin naman tayo dun sa upper sections, ang na-form natin is 45 degrees. Tama? Meron tayong word dyan na angle of elevation. So, ano nga ba yung ibig sabihin niya ng angle of elevation na yan? By definition, the angle of elevation is the angle between a horizontal line from where the observer is located and the line of the sight to an object that is above the horizontal line. Above the horizontal line. Ayan na, merong horizontal line. So, given a horizontal line, kapag meron tayong, nag-form tayo or tumingin tayo pataas, meron tayong makikita, pwede tayo mag-imagine ng broken lines or ng line, papunta dun sa tinitingnan natin, umangat ang movement natin. So, meron tayong, yung mula dun sa observer, umangat siya mula dun sa horizontal line, that is the angle of elevations. So, meron tayong dalawang angle of elevations. Ibig sabihin, mula dito sa point na to, pag tumingala tayo, ayan, in the word sa Tagalog, tumingala tayo, at nakita natin yung lower sections nung cell tower, ang tiningala natin is 35 degrees. That is the first angle of elevation. And then, pagka tumingin pa tayo dun sa mas mataas, upper or yung the top section, ang na-form natin is 45 degrees. Yun yung angle of elevations. So, ang tinatanong naman is find the height of the upper section. Ito yung height nito. So, ayan, naglagay ako ng mga label dyan kasi mula dito, 35 degrees yan, di ba? May na-form tayong small triangle. And then, dun sa 45 degrees, meron din tayo na form na big triangle, tama? So, two triangles ang na-form natin, na yung isa is 35 degrees, yung isa 45 degrees. Parehas ang base nila, which is 100 feet. Yung isa, hindi natin alam kung ano yung height ng isa, nung 35 degrees, pero pwede natin associate as B.
At hindi rin naman natin alam kung ano yung height din ng 45 degrees. Basta ang alam natin yung base niya is 100 feet at ang angle niya is 45 degrees. Pero yung height niya, pwede natin, since di natin alam yung height niya, pwede natin associate as A. Tama? Ang inaalam yung pagitan nila. So, ibig sabihin, kung makukuha natin yung height netong nasa lower triangle o small triangle natin or nando sa lower section at yung height ng upper section, and then subtract natin yung upper section dun sa lower section, makukuha natin yung height netong upper section lang itself. Yun. So, tingnan natin kung paano isolve siya. So, sit tayo dun sa next step natin is identify the given facts, which is inanalyze ko nga kanina. Since horizontal to, let x the distance from the point of the baseline of the tower. So, x to 100 feet. Theta sub 1, the angle of elevation of the lower section of the tower, which is 35 degrees. Ayan, the angle sub 2, which is the angle of elevation of the top of the tower. And then A natin is the height of the tower, yung sambung height niya kasi nga yung para sa big triangle na form natin, which is A. B is the height of the lower section of the tower, ito yon. And then Y is the height of the lampos na nakalagay, height of the upper section. Yan ha. So, since alam na natin yung process, proceed tayo dun sa step 3. Step 3 natin, find the value of B by considering the smaller triangle. So, itong B muna. Meron tayong given angle which is 35 degrees. And then, meron tayong adjacent side. Ang kailangan natin yung opposite side. Okay? Alin dun sa tatlo ang merong presence ng adjacent saka ng opposite. At the same time, meron tayong angle theta. So, same na ginamit natin doon sa first two problem natin, which is the tangent. Ayan, nagkakataon na tangent yung nakukuha natin. Wherein, opposite natin is B, and then the adjacent natin is 100 feet. So, then the tangent natin or the theta natin for the smaller triangle na na-form natin is 35 degrees. So, ang kailangan natin yung B. So, pwede natin B is equal to tangent 35 multiplied by 100 feet. Cross multiply natin doon, tama? Kasi ang kailangan bilang na matira dyan, side na yan. So, press natin sa calculator, type ninyo, and that is B is equal to 70.02 feet. So, yan yung height netong lower section. Yan ha, yan yung magiging height ng lower section. So, lagay lang natin yung given information dyan. Kasi nga, di ba, by analyzing natin kanina, kunin natin yung height niyan, kunin natin yung height neto, and then subtract natin para makuha natin yung height neto. Okay? So, lagay lang muna natin yan kasi yan ang kailangan natin. Meron na tayong height for B. So, proceed tayo dun sa next is find the value of the value of A by considering the large triangle. So, large triangle naman tayo. So, large triangle, 100 feet pa rin ang x natin, pero ang theta na natin is 45 degrees. So, yan pa rin. 45 degrees na ang theta natin. So, same procedure, i-multiply natin yun. So, that is A is equal to 100 feet. So, yun, meron na tayo, 100 feet or 100 foot. So, yun yun. Lista natin dyan para at least pwede na tayo proceed dun sa last step natin. Kasi ito lang naman yung kukunin natin yun. Ayan. Last step natin is get the difference between the height of the tower A and the height of the lower section of the tower B. Ayan. To get the height of the upper section of the tower, which is the Y. Ito yun. Subtract natin yung dalawang yan. So, that is Y is equal to A minus B. Yung mas malaki muna, siyempre. Kasi kung mas maliit, minus sa mas malaki, magiging negative, tama? Eh, height naman yung kinukuha natin, so unahin natin yung mas malaking value. So, 100 feet minus 70.02 feet. So, that is 29.98 feet. Ayan. So, again, hindi dapat mag-end sa answer lang. Dapat meron tayong conclusion. So, therefore, the height of the upper section of the tower is 29.98 feet. Ayan. Dali lang, no?
So, huwag natin kakalimutan na pag angle of elevation, yung mula dun sa horizontal line, lagi meron kang horizontal line. Hindi pwedeng sa vertical line na magiging baseline mo. Mula dun sa horizontal line, kapag ka tumingala ka or nag-move ka pataas, lahat ng movement pataas na yon mula dun sa horizontal line, mapapagpuntayan doon or mapapuntayan dyan, basta horizontal line yan, basta may movement ka pataas, that is the angle of elevation. Okay? Angle of elevation ang tawag doon. So, tingin tayo dun sa next example natin, sample problem number 4. An observer in a 223 foot tall lighthouse spot a ship in distress at an angle of depression of 33 degrees. How far is the ship from the lighthouse? So, kung makakita kayo ng lighthouse, sa Tagalog ang tawag sa kanya is parola. Yung parola, yung parang malaking building yan, malaking tower yan, na most of the time nandun yan sa dalampasigan. Ang role kasi noon is ginaguide nila yung mga barko na dumadaan. Yung mga barko na dumadaan. Kasi most of the time, yung kapag ka malapit na sa seashore or malapit na sa dalampasigan yung barko, yung tubig, yung mga bato nun sa ilalim, hindi na pantay-pantay. Merong malalim, merong mababaw. So, hindi nila alam yun. Kaya, ngayon, ang gamit ng parola or nung lighthouse, ginaguide nila kung saan dadaan yung barko. Ibig sabihin, tinuturo niya kung saan yung malalim na lugar. Kasi kung sa mababaw na lugar mapapadaan yung barko, may chances na tamaan niya yung bato. May tamaan siyang bato dun sa barko. Ang mangyayari dun, mabubutas. So, yung gamit ng lighthouse, binabantayan niya yung daanan ng barko. Para at least, alam ng barko kung saan siya susunod na daanan na hindi siya, wala siyang tatamaang bato. Ayan, yung so, yun naman ay para dun sa lighthouse. So, ang minaalam dito, yung lighthouse na yun, may nakita siyang barko. Gaano kalayo ngayon yung barko mula dun sa lighthouse? Yung angle of depression niya is 33 degrees. So, unang step natin, illustrate natin yung given problem. So, yun. Meron siyang, mula dun sa lighthouse, papunta dun sa barko, meron siyang 33 degrees na na-form. Ayan, angle of depression. So, kanina ang na-encounter natin is angle of elevation. Ngayon naman, angle of depression. Ano naman yung angle of depression? The angle of depression of the angle between a horizontal line from where the observer is located and the line of sight to an observer that is below the horizontal line. Below na siya, hindi na above. So, pababa naman ang tingin. Payuko, hindi na patingala, payuko na ang tingin. So, laging horizontal line. So, since nandito naman yung eye observer, ito yung parola, nasa taas siya lagi, di ba? Pababa, may na-form siyang 33 degrees angle. Ayan, na meron siya nakita na lighthouse. At tinatanong, gaano kalayo? Yung parola, or yung lighthouse, that is 223 feet. Yun yung taas niya. Ayan. So, paano natin gagawin ngayon dyan? So, take note class, kung meron kang given kasi kung mapapansin nyo dyan, ayan, makakapag-form tayo ng rectangle dyan, tama? Or square. Rectangle or square man yan. Any square or any rectangle, kapag ka nag-cut ka diagonally dun sa dulot-dulo niyan, yung angle na na-form mo dito, that is the same angle dun sa kabilang side. Same lang yun, equal angle yun. Ayan, yung opposite nila. So, therefore, kung ito ay 33 degrees, so, therefore, this is also 33 degrees. Okay, same lang din yun. Okay, para, yun ay, since, alam ko naman, discuss na siguro sa inyo yan, nung nasa junior high kayo, or kung wala kayong idea doon, yun yung idea nun. Basta, kapag ka nag-cut tayo diagonally, yung angle na na-form natin dito sa side na to, ay equal dun sa angle dito sa kabilang side. Okay? So,
Since alam na natin, na-illustrate na natin, so identify na natin yung given facts in that problem. So let theta is equal to the angle of depression from the observer on the top of the lighthouse to the ship. Let y be the height of the lighthouse, which is, that is 223 foot. Next is the x. Let the x the distance between the ship and the lighthouse. And then, ayun, yun lang naman yung mga given natin. Okay? So, yun lang given natin. So, proceed na tayo sa determine the equation to be used, then solve. So, since mapapansin ninyo, given yung adjacent side, so itong 33, pwede natin gamitin doon, given yung angle, or given yung opposite side, given yung angle ang kailangan adjacent side. So, same pa rin. And first, recall the A is equal to B. Yun nga yun. The angle A, which is 33 degrees, is equal to the angle B. There are alternate angles formed by two parallel lines cut by a transversal line. So, kapag ka nag-cut ka nga nun, meron kang makukuha dun. So, therefore, ngayon, therefore, B is 33 degrees. Kung 33 tong A, 33 rin yung B. So, thus, the equation is, tangent pa rin ang gagamitin natin. Tangent theta is equal to the opposite over the adjacent. So, wherein, tangent 33 is equal to opposite, which is 223 feet over the x. Ayan. So, kailangan natin malaman yung value ng x. So, paano natin matitira sa x dyan? Di-multiply natin dun sa kabilang side, that is x is equal to tangent 33 is equal to 223 feet. Kailangan x lang ang matira dito, so divide both side by tangent 33, so that will become x is equal to 223 feet over tangent 33. So, click nyo yung ano nyo, press nyo lang sa calculator nyo. So, that is x is equal to 343.39 feet. So, ang layo nito nung parola papunta dun sa barko is 343.39 feet, or therefore, the distance between the ship of the lighthouse is 343.39 feet. So, yun yung distance natin. Okay? So, tandaan nyo ha, magkaiba ang angle of depression saka angle of elevation. Pagka depression pataas, elevation pataas, pag depression pababa. Okay? So, that ends our discussion. Thank you for watching. Bye!